Ito ang DZAT 1512 kHz Sound check, radio. check, Ang check. pinakamalakas Mic test, na check, AM check, radio check. station Sound sa check, Southern Tagalog check, region. check. Mic test, May check, PhilHealth ID check. number ka na ba? Kaya naman, dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth. Dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth. Dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alright, magandang hapon sa ating lahat. Kamusta kayo mga ka-live? Happy afternoon sa atin. Ngayon ay Wednesday, it's August 6, 2025 at mabilis ang paglipas ng mga araw. No? Nasa ikawalong buwan na tayo ng ating taon. At syempre po, magandang hapon sa inyong lahat. Ano man yung mga pinagkakaabalahan, kayo man po yung nagkakape ngayon dyan or nagtatrabaho, o kaya naman po yung iba yung nagmumuni-muni habang nasa terrace ng kanilang bahay. Yan yung mga masarap na moment na magkape. Nasa mahangin, ayan. May mga chirping birds. Ayan. Nakaka-relax lang, ano. So, ano man po yung mga pinagkakaabalahan ngayon, samahan niyo po kami muli sa loob ng buong isang oras dahil napakaganda na naman ang ating pag-uusapan. Siguro po yung nagulat kayo dahil Wednesday ngayon, meron tayong program na Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. Because last Thursday, they were not here dahil sa ating mga maraming kaabalahan. Pero dahil ang public service ay hindi pwedeng mapigilan, no? Tuloy-tuloy yan. Ay ngayong linggong ito, twice natin sila makakasama. Tama po ba? Ngayon, bukas, at kailanman. Okay, samahan po ninyo ang inyong lingkod hanggang alas 3 ng hapon. At syempre, hindi ako nag-iisa. Yung kakasama natin muli ngayong hapong ito, ang ating magandang co-host naman mula sa Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 4A. Kasama natin si Miss Rexy Verbo. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat, ating mga ka-live. Ayan, magandang Wednesday afternoon. Oo. Ayun, hindi sanay masyado, no? Wednesday ngayon. So, ayan, welcome po sa isa namang edisyon ng Alagang PhilHealth dito po sa DZ80 Live Radio. Narito po kami upang alamin at unawain ng iba't ibang impormasyon. Ibahagi po ito sa inyo yung mga kailangan ninyong malaman tungkol sa PhilHealth. Yes. Narito po kami upang maging gabay sa tamang impormasyon tungkol sa benepisyo, serbisyo at pangangalagang hatid ng PhilHealth. Yes. So,
Yes. Miss Margie, sa susunod na isang oras po ay may pag-uusapan po tayong mahalaga. Correct, oo. At alam mo, yan ang makagandahan sa ating programa, Miss Rexy, dahil ang gusto natin, yung mga kababayan natin, informed sila. Yes po. Diba? Kasi pag informed sila, guided sila, alam nila kung ano yung kanilang gagawin. Hindi sila lost. Yes. At ano nga ba, Miss Rexy, ang ating topic ngayong hapong ito? Ayan. Para sa ngayong hapon, Miss Margie, and sa ating mga ka-live, prioridad po pa rin po ng PhilHealth na maisakatuparan ng mga programa sa ilalim ng Universal Healthcare sa pamamagitan ng mga bagong benepisyo upang maging responsive po ang pangangailangang pangkalusugan, maging responsive po ito sa mga pangangailangang kalusugan ng mga Filipino. At bilang administrador po ng National Health Insurance Program, ipinatupad ng PhilHealth ang all-case rates mula sa dating provider payment scheme na fee-for-service. So, sinimulan po ng PhilHealth ang rationalization ng piling case rates at 30% adjustment sa ilang case rates noong nakaraang taon. At ngayong taon naman po, syempre, muli pa rin pong nagkaroon ng panibagong round ng case rates adjustments kung saan 50% po yung itataas mula sa dating halaga ng benepisyo. Mamaya po ito ipapaliwanag ng ating makakapanayam. Yes. At sa kabilang banda po, meron pa po tayong pangalawang topic para naman tumugon sa matagal ng issue ng malnutrition sa Pilipinas na bunga na din ng kahirapan ng mga pamilyang Pilipino dahil hindi nakakakain ng sapat at masustansyang pagkain. Nagkaroon po ng bagong pakete ang PhilHealth, yun pong tinatawag nating para sa severe acute malnutrition. Ngayon po, maaari nang ma-access ng mga pamilya ng outpatient care sa ilalim ng bagong PhilHealth service severe acute malnutrition outpatient therapeutic care benefit package. Ang pakete pong ito ay binuo gamit ang technical na suporta mula sa UNICEF. Ang Pilipinas po ang naging una sa mundo na nagsama ng treatment pa sa malnutrition sa National Health Insurance. Wow. So, yan. Nice Magandang balita po ito, Oo, no? kasi, Miss Rexy, yung malnutrition, actually sa isang Pilipinas, parang maraming cases nito. No? At magandang yan ay sakop na natin. Opo. Wow. At upang magbigay, unahin po natin yung unang guest Yes. sa hapong ito, no? Upang magbigay ng impormasyon ukol sa bagong mga pakete at benepisyong ito, narito po kasama natin si Dr. Julian Christopher Co or si Doc J. Co mula sa Benefits Administration Section. Magandang hapon po sa iyo, Doc. Good afternoon po, Ma'am Rexy. Yes, Doc Jayco, no? Actually, oo, mahaba yung pangalan ni Doc pero we will be addressing him as Doc Jayco. Alam ko naiisip niyo masarap partner sa kape yun. Ang kakatapos partner ng kape, Jayco. Katapos lang namin magkape. Doc, kamusta? Baka na may mga gusto ko i-shoutout dyan. Shoutout ko lang po syempre yung family ko, friends. Kilala niyo na po kung sino kayo, mga ka-work. Tapos yung mga kulit dyan sa tabi-tabi. Good afternoon po. Sana po mag-enjoy kayo sa pakikinig sa amin ngayong hapon. Yes. Ang cute ni Doc, no? Parang Doc, pag nagpa-check sa'yo, gagaling agad. Sana nga po. Sana. Yeah, oo. Ayan, so umpisahan na natin, Doc. Ano itong Ay, wait lang, bago pala, babatiin ko muna yung ating second guest mamaya. No? Mamaya yung makikita kung gaano kaganda. Yes. Ang gaganda ng mga nakakasama natin. Siya kung gagwapo din. No? Si Ma'am Nisha. Hi, Ma'am Nisha. Mamaya po, makikita niyo yung magandang ngiti ni Ma'am Nisha. Yes, ayan. So, Doc, ano nga ba itong ating tinatawag na ACR or All Cases Rate? So, ang all-case rate po or ACR, ito po yung payment mechanism ng PhilHealth. So, ito po yung paraan ng PhilHealth para magbayad sa hospital ng mga benepisyong ibibigay natin sa ating mga pasyente or ating mga kapwa Pilipino. So, ito pong all-case rate, ito po ay fixed rate. So, ibig sabihin, hindi na po siya nababago na binibigay sa isang sakit na na-diagnose ng isang doktor or yung kanyang final diagnosis bago ma-discharge or mapauwi yung patient. So, example po nito, ang ating pneumonia, moderate risk, pag kayo'y na-confine sa hospital, tapos kayo'y na-discharge at magaling na kayo, makaka-avail po kayo ng fixed na 30,000 pesos, either kung kaano kayo katagal sa na-confine, or mabilis lang, matagal, kung kaano karaming gamot, kung kaano fixed po to. So, 30,000 po yung ma-avail ng pasyente.
Ayun. Bukod dun sa nabanggit mo, Doc, ano yung layunin na pagkakaroon ng all-case rates? Kasi po yung all case rate nga po yung pinalit natin sa dati nating fee na pagbabayad na payment natin yung fee for service. Opo. Kasi po, ang alam ko po, sa akin pagkakaalam fee for service po, tinetake account po niya lahat ng gastusin sa hospital. So ito po ay medyo matagal na proseso sa PhilHealth. Ayun, Medyo oo. natatagalan yung Natatagalan. pagbabayad namin dahil bawat claim i-evaluate namin. Isa-isa. Kung ano ba yung babayad, kung ano yung babawas dito. Tapos yun po, yun nangyari po, matagal po kami makapagbayad sa hospital. Oo. So ginawa po Ayun. namin, pinasimple po na PhilHealth yung pagbabayad para po nagkaroon po sila tawag na costing. Okay. Inalam po nila pag kunwari nagkasakit ako ng pneumonia, ang average ng Pilipino, ang kasakit niya ay mga 30,000 na gastos. So yun na binigay nila. So yun na lang yung average para mas mabilis kami makabayad sa hospital. Correct. Tapos dito rin po nagkakaroon ng confusion kasi po pag fee for service, iba-ibang tao nag-evaluate po, di ba? Yes, oo. Minsan, mas mataas yung evaluation niya sa mababa. Hindi, pag kahit pare sila ng diagnosis, mas malaki yung Pareho lang naman ang sakit. Opo. Oo. Hindi naman po sa nagkakaingitan. Nakapa-compare ng hospital. So, may mga nagre-reklamo. Hindi naman sadya. Pero, pag sa ganito pong paraan, at least alam ng pasyente kung ano yung benefit na makukuha niya. Correct. Alam ng doktor, alam ng hospital at doktor kung anong pera ang papasok sa kanila. Correct. Oo. Para pong mas malinaw. Mas Kasi maano, mas simplified, no? Simplified Unlike po. dati parang ang complex niya, kailangan magko-compute. Eh di ba hindi naman yung tao niya lahat nakatutok lang para Opo. doon, At di ba? least ito po mas efficient, mas mabilis na Mas yung mabilis mabayaran pa. yung hospital. Yes. Sana mas malaki yung benefit na na-avail namin. Kasi Oo. siyempre minsan mas malaki, minsan mas maliit kaya nga average. Yeah, oo. Ayun. Actually, nung unang pasok ko po sa PhilHealth, years ago, matagal. Magto-throwback Naabutan natin tayo. magto-throwback Huwag na tayo. natin sabihin. Naubutan natin yung fee for service. Oo. So, nakikita namin sa frontline, no, yung mga parang confused yung mga clients natin na, ay, ba't ganito lang po yung natanggap kong benefit? Oo. Mas maraming paliwanag na kailangan nila para malaman nila kung magkano yung benefit nila. Oo. Unlike pag dito po sa case rate, naka-set na, Set na siya. kung magkano. Yun. Yeah. So, wala na masyadong worry Yeah. sa mga patients. Sabi wala na masyadong kuskus balungus. Oo. Ayan. So, bakit nga po ba nagkaroon muli ng adjustment yung ating mga case rates? So, ito pong adjustment na to ay response po natin sa inflation ng mga, siyempre po inflation ng pera or mga cost ng pamumuhay. Sa Correct. lahat po ng bahay ngayon, nagmahal ng pagkain, nagmahal. Yeah. Lahat ay tumataas. Pati po siyempre yung mga medical bills nagmahal. So ano naman bibili mo sa 1,000 ngayon kumpara ng 2,000s? Way back. Ang hindi na dati puno yung basket mo Yeah. pa na grocery ka ngayon parang One. tatlong chichirya at isang Bit-bit cookies. na. Hindi mo na kailangan ng basket. Bit na. Bibit-bitin mo na lang. Bibit-bitin mo na lang. So, Oo. nagtaas rin po kasi yung singil ng ating mga hospital. Pero syempre po, understandable na yan. Dahil mataas na rin po yung cost ng mga medical supplies, medical bills, tapos syempre po yung general inflation na Yeah. pera natin. So, ang ating pong goal dito, para dahil tinaas natin yung case rate, kasi hindi naramdam masyado ng ating mga miyembro yung benefit dahil medyo maliit na siya dahil ang laki na maningil ng mga hospital. Hospital. So sana goal namin mapataas ito para less yung financial burden sa pasyente kasi ayon sa pag-aaral nga nila ng 2024, less than 40% na lang ang nasasakop National Health Insurance Program. So sana pataasin nila ito. At pinataas na nga po namin ito para maramdaman pa rin yung benepisyo ng Correct. Oo, kumbaga matulong din sa recovery ng pasyente, di ba? Pag nasa recovery period ka, and then parang yung iba, sa mga pelikula, actually it's happening in real life. Yes. Minsan yung mga bill na parang, sa halip na parang, okay, dadagdag pa siya sa isipin ng pasyente. At least kung masaya kang magaling ka na, pag problemahin mo pa yung bill. Ano? Oo, pag sakit ka ulit. Pag sakit ulit. Huwag naman po. Wag naman. Yes po. Yan. Ayun. Pero Doc, bukod dun sa nabanggit mo, bakit po nagkaroon ng rationalization ng case rates? Saka paano ito ginawa? So ito po yung ginawa ay, siyempre po, ito po itinaas natin. So, yung rationalization po, ito po kasing rationalization ay ito yung nag-research po sila kung ano ba talaga yung mga madalas na sakit ng mga Pilipino, kung kaano yung pinakamalaking financial cost, kung kaano yung mga sakit na malaki yung sinisingil Gastos. ng hospital, yung gastos nila. So ito mga sakit na to, ang ginawa ng PhilHealth, inunahan na nila, hindi na nila sinama sa 50%. Mas pinatasan nila. Actually, parang naging 300% yung kasi katulad po nung case ng stroke.
Ang stroke po dati ay hindi pa na-rationalize. Ang bayad lang po ng PhilHealth ay nasa 30,000, 27 to 30,000. Ngayon po, dahil sa rationalize, umabot na po siya ng 87 to 90,000. So, malaki pong tulong. Ito po yung mga may pinakamataas na disease burden sa Pilipinas, pinakamalaking gastos. So, ito po kadalasan nito yung stroke, yung asthma, acute exacerbation, neonatal sepsis po. Siyempre, kasama rin dito yung COVID, ano pa ba? Ang pneumonia, Doc. Pneumonia, high risk po, kasama High po risk, yan. Kasama po yung mga yan. Mga na-rationalize po sila. So, sila po yung napataas na ng halos 3 times na in average. Kaya hindi na siya sinama dun sa 50% increase. Oh, nice. Galing Pero wag naman po nating asaming magkasakit, para ma-avail yun. Mas maganda pong huwag na lang magkasakit. Okay, kagaya nga lagi naman nababanggit ni Miss Rexy, yung spirit ng PhilHealth, diba? It's about bayanihan, helping each other, helping those who are in need, diba? Helping the sick. Yeah. Correct. Yan. Okay. So, kailan naman po, Doc Jayco, ang effectivity niyan? So, ang effectivity po nung 50% increase ay nag-effect na po siya simula pa noong January 1, 2025. So, kung na-confine po kayo sa date na yun, tapos beyond, di syempre po makakabil na po kayo na mas pinataas na case rates ng PhilHealth. Okay. So, paano naman, Doc, yung implementation nito? May kailangan ba silang gawin pa yung mga facilities natin? Wala na po. Automatic na po yan. Na yun po ang babayaran ng PhilHealth sa kanila. Pero Sa syempre, pag-accredited po, automatic na yun. automatic na po yun. Galing. Okay. So, ano nga po ba? Tama ba? Ako na ba, Miss Yan po. Rexy? Ano nga po ba itong sakop? Yan, sa adjustment ng case rates. Lahat po ba dyan? Lahat ng, yung member and the dependents, kasama po ba dyan? Yes po, sa lahat po sakop. Basta even po, nanggina tayong universal healthcare. Yeah, So, lahat po ngayon sakop na ng kahit po new members, na-confine ka sa hospital, di ka pa miyembro. Magpa-miyembro ka lang sa akin, makaka-avail ka dahil wala ka pa binibigay na contribution. Yun po yung ibig sabihin ng universal healthcare. Basta po, maging ka miyembro, wala ka pang contribution, makaka-avail ka ng kahit po yung kahit stroke, 90,000 ka agad, okay lang, ganun po. Tsaka kagandahan, nung nakaraan naman, yung pong sino bang kasama namin ni Miss Janelle, yung si Ma'am Sheila. Sheila Aman po ba? Yes po. Sheila Dalion. Adan. Oo. About naman dun sa membership na sa mga ospital nga po, merong mga mag-a-assist kung ang kailangan nilang concern nila ay PhilHealth. Diba? Na-confine. Siyempre, emergency, di naman alam. So, in case na mag-appear na parang hindi ka pa pala member, may pwedeng mag-assist sa'yo. Opo. Diba? Ang galing. Meron na pong ganun. At basta po sila yung PhilHealth accredited, meron po silang ganun. Okay, So, nice. lahat po naman ng cases, halos po tumaas. Ang mga lang pong ilang exception. Siyempre po yung mga na-rationalize na hindi na sila itataas kasi 300% na ang taas na yung mga stroke, asthma, CAP-HR, hindi na sila itataas dahil tinaas na sila. Hindi rin kasama dito yung mga bago lang lumabas na benepisyo like outpatient, tapos mental health. Hindi rin po dito kasama yung babaguhin pa lang nila na malapit na lumabas. Kasi po tataas na rin yung benefit natin sa breast cancer, yung ZBEN. For like 100, di po ako sure sa numbers pero like 150,000, naging ng millions ang bayad ng PhilHealth ng 1.5. Sa ganong Parang case. malaki po yung inampag niya. Tapos di rin po dito kasama yung hemodialysis. Oo. Tapos attract extraction dahil katataas rin po niya. May bago pong circulars na lumabas. Wow, Ayun. grabe. Yung sa breast cancer, Doc, up to 1.4 million. Yan, 1.4. Depende sa, depende dun sa, services na ma-avail niya. Up to naman po. Apo. Ayun. So, Doc, bukod dun sa mga nasabi mo po, ano yung mga kaso na hindi kasama dun sa 50%? Yun nga lang. Yun nga, yung Yun, same lang mga po. Yun po nabanggit yung niya. mga exemption. Basically po lahat tumaas. Oo. Ito lang pong mga rationalized tumaas siya. Yung mga kumbaga yung mga nauna na pong napataas Tataasan. natin. Oo, yun. Eh, laki nga po ng tinas nila. Hindi lang Oo. 50, mga 300%. Ang laki po ng ginap nila. Kaya hindi na sila sinama. Pero Doc, saan nga iba yung nakikita? Yung Lahat mga po yan ay ganun? nasa website Ayun, natin. sa Publish po yan sa ating PhilHealth website. Kung bibisitahin niyo po doon, may kita niyo po yung list sa annexes kung magkano ang babayaran ng PhilHealth pag ito yung na-diagnose sa SLED at pag na-confine ka. Nakalista naman po doon sa lahat. Yes, Sa po. lahat ng documentation. Yan, sugsugan ko yung sinabi ni Doc. Kasi pag tiningnan mo po, ma'am, yung dun sa ating all case rates search sa Website. website, may makikita ka dun mga dates.
Parang up to from January 1, 2025, yung mga ganun po. Kumbaga may distinction kung kailan na-confine. Kasi nga, magkakaiba ng grades dahil may tumaas, tas iba yung old rate nakalagay din doon. For reference din. So, kaya napakaganda rin na na-visit natin ang website. Oo. Sabi nga, walang tayong scroll para tumawa. No? So, maganda din, let's take those time para mag-learn, di ba? Matuto na parang, okay, ito pala. Yan. Okay. So, ilang percent? Parang yun yung nabanggit mo po. Yes, 50% dun sa mga existing case rates, no? So, ano yun, yung 10%, 20% ina-avail natin eh. So, yung mas mga maganda sale po naman. siguro bigyan po natin sila ng example para makita nila yung benefits. So, sabihin po natin effective siya kasi po, tinaas na dati yung case rate. Ito po yung 50 lang yung dinidiscuss natin. Pero no February 14, 2024 anniversary. Anniversary. Tinaas rin po namin ng 30%. So, naging siya 30%, tapos tinagto ng 50. Grabe. So, kunwari po, magbigay po tayo ng case like CAP-MR, pneumonia, moderate risk. Kung kayo po na-admit noong 2023, sabihin po natin 2023, ang babayaran lang po ng PhilHealth ay 15,000. So, pero pag na-admit po kayo noong February 14, sabihin natin sakto sa date, 2024, nung tinaas ng 30%, ano po ba ang 30% ng 15,000? Paki-compute nga natin. Memory ako naman po. Memory ano din daw. 30% po niya ay 4,500. So, 15,000 plus 4,500, 19,500. So, yun po, 19,500 po ang babayad ng PhilHealth. Pero ngayon po, kung na-confine kayo ay January 2, sabihin natin 2 naman, 2025, yung nagtaas ng 50%. So, yung 50% po ng 19,500, magkano po yun? Sabihin po natin 9,000. Oo. 9,750. So, add nyo po yun sa 19,500. So, yun po yung magiging 29,250. Kaya ako nag-broadcaster, So, Doc. kung i-ano po nyo yung, dahil magaling po sa math. Kung i-ano po nyo, parang 1 year gap lang, Pero naging from 15,000, naging na siya 29,250. Halos doble. So, 15 to 19,500 to 20-something. Yeah. 20-something. 29,250. Almost 90% siya. Oo, grabe. Halos na problema po. So, maganda naman po. Lagi mas maganda pag less yung babayaran ng correct. membership. So, at least yung allotted budget niya, for example, halimbawa, sa Pinoy, ganyan naman, pag may nagkakasakit na pamilya, may pumupuntang kamag-anak, nag-aabot, kahit pa paano. So, at least, masave yun para pambili ng pagkaing masustansya. Para dun sa recovery period niya, di ba? Banatan mo agad yan ng noodles, edi good luck. O kaya, di ba, ng mga hindi okay na pagkain. At least, yung maayos na food, yung mailalaan na lang for that. Di ba? Siyempre po, pag susuluhin niyo yung bill, masakit. At least, may tulong na konti-konti. Correct. Bawas, kahit hindi naman nabayaran ng PhilHealth lahat, at least nabawasan man lang. Uy, wala ka namang mapupulot na 29,750. Ayan. Doc, paano naman yung polisiya tungkol dun sa pagbabayad ng case rates? Kung sa basic ward accommodation siya so, na confine. Sige po, sorry po. Yung lumabas nga po itong circular, kung kayo, kasi po sa DOH po, sabi po ng DOH, hindi ko naman po alam kung basta po yung kanilang mandate sa mga hospital. Meron po tayong dalawang klase ng hospital. Government hospital, tapos private. So, government-owned, private-owned. Sa government-owned po, meron po silang hati ng mga beds. Yung 90% po doon, dapat tawag doon ay ward. Or tinatawag na basic accommodation or non-private accommodation. So, yan po yan. Tapos, meron lang silang 10% for private patients. Kabaliktaran naman po yun sa private. Ang mandate po nila, meron silang kahit 90% ward, private room. Tapos, dapat meron silang 10% na ward or charity. So, pag kayo po yung na-confine sa isang government or private institution, tapos kayo ay nasa basic accommodation or ward, pwede nyo po itong tanongin sa hospital para sigurado. Dapat po hindi kayo magbabayad ng kahit ano. Mandate na po, no co-payment po tayo doon. Pero syempre po, pag naka-admit kayo sa private room or non-basic accommodation, pwede po sila maningin.
Okay. Kasi nga usually ganyan, di ba? Pag ma-hospital, sasabihin, ang available na lang pong room ay ganito and this is the cost per day, no? Yung tumaas bigla yung lagnat mo lalo nung nalaman mo yung amount. Nasa thousands. Oo, di ba? So, basta ang kailangan matiyak ay nasa basic ward accommodation. Private man or government hospital. Yan. So, ito naman, Doc, paano po yung pagpapasa ng claims ng miyembro? Ayan pong claims na yan, yung hospital na po ang nag-iintindi. So basically po, sila na po magbibigay ng binyeta, sila na po ang magpapasa sa PhilHealth ng mga requirements para bumalik sa kanila yung bayad ng PhilHealth. So wala na pong iisipin yung pasyente niyan, basta po keep up to date lang yung kanilang information, yung mga contribution nila sa PhilHealth, okay na po yun. I-assist naman po sila ng hospital kung magkaroon man ng problema sa PhilHealth. Mas madali naman po yung maayos ngayon kasi universal healthcare nga po tayo. Kahit po kulang ang contribution actually, babayaran pa rin ng PhilHealth yan. Kahit bagong miyembro kayo, babayaran pa rin ng PhilHealth yan. Pero syempre po, mas maganda pong updated ang ating contribution para matulungan rin po natin. Kasi po to universal po, National Health Insurance Program. So, katulad po ako, nagbabayad po ako ng PhilHealth, pero di naman nagkakasakit, bakit ako magko-contribute? Yung bayad naman po natin napupunta doon sa ibang tao na hindi nakakapagbayad. Katulad po, kasi po, hindi na, mga indigent patient, mga senior, sila po yung hindi nagbabayad sa PhilHealth. Doon po napupunta para pong sambutan lang. Yun nga, tulungan nga po. May kilala akong sabi, magtulungan po tayo. Sabi niya nun. Di ba? At yan, napakaganda, no? Yung all case rate. No? At yung explain ni Doc kanina, yung medyo math. Medyo parang sumakat yung ulo ko, Doc, ng konti dun sa math. Sa math? Sige. Hindi, para lang po makontextualize nila yung increase. Correct, no? From 15 to 19.5 to 29.750. Natandaan ko, di ba? 29.250. Yung magabo lang akong 500. Ayan. So, napakaganda dahil at nakikita natin kung paanong sabi nga sinasabayan, gaya ng nabanggit ni Doc, yung inflation, di ba? Kumbaga, tinatry nating sabayan kasi nga ngayon minsan ang reklamo ng tao, di ba? O ang maliit ang kita. Pag ikukumpara mo dun sa pangangailangan ng pamilya, Mahal lahat. correct, nagmamahal lahat, sabi. Pero at least nakikita natin kung paano pagdating sa kalusugan, sumasabay yung pag-angat ng ating mga benefits. Yes po. Galing ni Doc. Yan, si Doc Jayco. Ayan, Doc, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga gilaw na taga-subaybay? So, syempre naman po, dahil galing kami sa PhilHealth, marami pong salamat sa pagtitiwala ba? Pagtitiwala ba kayo sa amin? Konti lang. Kasi ba ng background music na makapagpagdamdamin? Hindi naman po. Marami pong salamat syempre sa mga contribution. Gagawin naman po namin ng lahat para makatulong. Tapos, gusto lang pong kumustahin yung mga kaibigan ko, friends, family, tas ka-workmates. Yun lang po. Alagayan nyo lang po ang sarili nyo, tapos sana po priority natin ang health. Correct. Tapos kung meron po kayong concerns, wala pong masama magtanong. Meron naman po tayong website. Yes po. Si Ma'am Rexy na lang po magsasabi sa inyo saan magtatanong. Tapos mga hospital naman po, lagi po yung may PhilHealth department, lagi po nila kayong tutulungan. Correct. So kung meron po kayong kailangan, nagtanong lang po kayo. Yes, oo. Pag may hiyang magtanong, di ba? Yan, okay. So yan nasa first part pa lang tayo, pero punong-puno na ng impormasyon ang ating mga mind. Okay, at huwag kayong mag-alala dahil mamaya meron pa tayong second half, Miss Rexy. Yes po. Yes. At Doc, maraming salamat. Thank you po. Okay, thank you po for being with us in this first part of our program this afternoon. So ngayon mga ka-life, mag-commercial break muna tayo at mamaya po, magmamagic. Iba yung nasa gitna namin ni Miss Rexy at iba naman ang ating pag-uusapan. Kaya po dyan lamang kayo, magbabalik po ang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Sige. Hindi na tayo You are listening to DZAT Live Radio. Tatak totoo. Teka, alam niyo na ba ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangang dialysis ng mga pasyente para sa buong taon. Pero bago magdesisyong mag-hemodialysis, alam niyo bang rekomendadong magpa-kidney transplant o magpa-peritoneal dialysis ang pasyente? Ang mga ito ay sagot din ng PhilHealth. Alamin mo ang iyong benepisyo. Mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling nabiktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Mga kababayan, kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaang lumala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o konsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta ka na. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alright. Ayan. Nagbabalik po dito tayo, gusto ng kape. Ulit. Take 2. Dahil live po tayo. Yan, nagbabalik po ang ating programang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Yes, at ngayon po ay 2:37 na ng hapon at syempre tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa. At kanina nga po ay ating nakasama si Doc J. Ko. Yan, at pinag-usapan natin yung patungkol sa mga packages no na nag-increase, ayan. At nakikita natin kung paanong ang PhilHealth no ay ginagawa ang mga kaparaanan, adjustment. May mahirap din yung mag-adjust no kasi you have a lot to consider, but they are doing it no para ma-serve ang ating mga kababayan, tayong lahat no. Dahil yan ang sabi nga, ang kalusugan ay yaman. Okay? Kaya naman ngayon, welcome back natin ulit ang ating magandang co-host. Siya magpapakilala dun sa ating maganda ring guest. Okay? Kaya Miss Rexy, magandang hapon ulit sa'yo. Ma'am Marge, and sa ating lahat ng mga ka-live. Ayan. Ngayong hapon, syempre, nag-invite tayo ng isa pang guest. Para naman po ma-discuss yung isa pa nating topic, yung tungkol po dun sa Outpatient Therapeutic Care Benefits Package for Severe Acute Malnutrition for Children. Mamaya po babanggitin ni Ma'am Nisha kung para kanino ang benepisyong ito. Ayan, narito po si Ma'am Crenisha Kayabat mula sa Benefits Administration Section. Or mas madaling sabihin, Miss Nisha. Miss Nisha. Ayan. Hello, good afternoon sa inyong lahat, especially sa Pro 4A, dyan sa bus section. Kina Cathy, kina Sheila, Star, kamusta kayo dyan, and sina Ate Rhea. Ayun, ano po ba itong severe acute malnutrition? Ayun, kasi po, critical, po siya, global crisis, ang ating severe acute malnutrition. Hindi lang po siya dito sa Pilipinas, yan po ay worldwide. Correct. So, inadapt po natin siya dito sa Pilipinas para po sa mga Pilipino po na mga bata na edad 0 hanggang 60 months or 5 years old.
Yun po. I see. Alam mo, meron lang ako ma-share ha. Hindi ako makaget over dun eh. I think that was way back 2019. Naghahanap kami ng community for our kasi every December po meron kaming gift giving outreach as part din na aming anniversary. So nagpunta kami sa ilang mga barangay. Hindi ko nababanggitin kung anong barangay. Alam mo, sabi sa akin nung barangay captain, ma'am, yun daw ganitong purok. So sige po, sabi ko, paano po namin matutunton? Meron po bang parang indicator na nasa ganung sitio ka na? Sabi, basta ma'am, pagka maraming mga batang mga payat na naglalaro dun sa labas, andun na po kayo sa sitio na yon. Na parang somehow, it sounded funny, pero sa akin parang ang sad naman. Yung sabihin, maraming malnourished doon sa kanilang barangay. So parang medyo naayos ako ng konti na parang why make it parang a fun, di ba? Na parang normal, na parang why not dapat maging goal nila na wag magkaroon ng ganong bata doon sa barangay. So yun lang naman, na-share ko lang. Oo, kasi sobrang dami talaga. Correct. Dito sa Pilipinas, more than 1.5 million Grabe. ang may cases na severe. Sa atin kasi severe wasting or yung payat talaga. Sobrang pagpayat. Kita yung ng ribs. Yung kita na yun. Bisang kala mo may gitara, diba? Yun yung talagang nakaka-alarm po siya. Correct. Para sa mga batang Pilipino. Yes. Ayun. So speaking of that, Ma'am Nisha, sino naman yung makakagamit nitong OTC Benefits Package? Ayan, yung ating pong outpatient therapeutic package, ang makakagamit po nun ay mula 0 to 6 months for the first package po natin. Kasi dalawang category po yan. Yung isa po, para po siya sa 0 to 6 months, na ang benefit package po nun is worth 6,500. 1,500 for initial assessment, and for the 15 follow-up check-up po is 6,000. And then sa second category po natin, for 6 months to 60 months or 5 years old, ang package po nun ay 17,000 yung total. Na ang initial package po for assessment is 2,000, and then 15,000 po para siya sa 15 visits na sa consultation niya. Ayun. Galing. Yun po. Ayun. Nabanggit mo na, Ma'am Nisha, yung mga halaga, kung magkano yung mga benepisyo. Ano pa yung mga serbisyong sakop po nung package na ito? Ayun. Ang mga serbisyo pong package nan, kailangan po accredited po siya ng PMAM, yung ating mga health facilities. Or yung PMAM po is the Philippine Integrated Management for Acute Malnutrition. And then, kailangan po yung magte-train din po doon ay PMAM trained din po siya. Yung mga physician, tsaka yung allied health practitioners natin doon. And kailangan din po meron po silang RUTF or yung pong ready-to-use therapeutic food. Kasi meron din po tayong kailangan po ay may health teaching din po para sa mga magulang na kailangan i-assess po natin kasi sila po talaga yung kailangang nakatuon po dun sa mga bata. Hindi lang naman po yung mga medical practitioners. So kailangan kaagapay din po natin ang mga magulang ng mga batang ito dahil sila din po yung aagapay. Tsaka talagang magulang naman ang nagpo-provide ng pagkain ng bata. Yes, yun. Kaya dapat ipa-follow up natin sila. Yun. Accredited po talaga dapat siya ng not only the PhilHealth but the PMAM. Ayun. Okay, yun. So, Miss Nisha, magagamit ba ulit yung benefits pagkatapos na makumpleto ng pasyente yung gamutan? Yes, magagamit po natin ulit yan. In case po na halimbawa, naka-recover na po sila sa severe acute malnutrition and then bigla pong bumalik po ulit sila doon for the initial assessment. Magagamit po nila ulit yun. And hanggat hindi po sila nakakalampas dun sa edad na 5 years old. E di kung lumampas man po dun, e di another assessment po para naman po sa ibang cases. Ayun. Paano kung may makarinig nitong ating program ngayon, saan maaaring makipag-ugnayan yung mga pasyente kung nais nila mag-enroll po dito sa OTC Benefits Package para sa SAM? Ayan. Sila po ay sila po yung kailangan pumunta ay dun po sa accredited po ng PMAM. Hindi po siya basta-basta pupunta ka sa hospital at sasabihin niyo po na may severe acute malnutrition ako. Look at me, I'm malnourished. Ayun, kailangan accredited talaga siya ng Philippine Integrated Management for Acute Malnutrition.
And kailangan, meron po talaga silang ready-to-use therapeutic food. And pang-monitor po, check-up and monitoring natin sa severe acute malnutrition. Miss Nisha, naku-curious ako dun sa therapeutic food. Yun, mga therapeutic food. Kasi before, nung mga bata tayo, di ba meron tayo yung parang, yung di ba yung mga napila kapag may mga undernutrition? Yung binibigay nila na nagpapa-feeding program. Yung parang feeding program. Tapos yung tinapay na Nutriban. Yun. Isa yun sa mga Tapos meron silang binibigay na sa other region. Yung rice ba? Na kompleto na siya. May soya, basta complete na siya na may nutrients na talaga. Tapos isasaing mo na lang siya. Tapos yun, pwede mo na siyang pakain dun sa mga mayan. Mayroon talagang nutritional content. Meron pa din yung peanut butter style. Tapos iti-take na lang. Galing. Isa siya dun sa mga ready-to-use therapeutic food. Nice. Galing Pagkain kasi Ayan, Miss Rexy. Okay. Yung may babayaran ba Miss Nisha, may babayaran ba yung pasyente pag kung sakaling gagamit po sila nung benefit na ito? Yun kasi since nilunsad po natin yung programang ito, wala pong babayaran kasi covered na po siya ng PhilHealth. And madami naman po tayong sponsor para doon. So, wala pong out of pocket ang patient. Kaya, mas maganda po kung halimbawa na-diagnose na siya ng SAM or ng severe acute malnutrition, ipunta po kaagad natin sa pinakamalapit na barangay health center. Kasi yun, di ba, ang pinakamalapit ng mga health center. So, para hindi na masyadong lumala pa yung sitwasyon ng bata. Kasi nakakaawa naman kapag mamamatay ang bata dahil lang sa severe acute malnutrition. Di ba ngayon, usually, for example, sa social media, alam mo, nakikita natin yung mga bata, from other countries naman, di ba? Yung talagang grabe yung kanilang malnutrition na sitwasyon nila. So, parang, grabe, we bear with them, no? So, parang sa Africa, di ba? Correct. Gawa ng mga war nila. Na nade-deprive talaga yung... Kasi nga, di ba, ang bata dapat na-enjoy niya ang magandang kalusugan, education, naglalaro. Di ba? So, pagka sila ay malnourished, mahirap enjoy ang buhay pag malnourished. Slow yung kanilang perception pati learning lalo nila. Na learning. Yan. So, saan po maaaring makipag-ugnayan? Ito naman maganda. Saan po pwede makipag-ugnayan kung gustong mag-enroll dito po sa OTC Benefits Package? Ayan. Pag po tayo gusto pa, ina-encourage po namin ang lahat ng facilities po. Kasi, dito po kasi sa atin, sa Region 4, 4 lang po yung facility na accredited ng SAM. So, sad to say po kasi, ang unti po niya. So, halimbawa, sa isang city, madaming cases doon, wala namang accredited. So, paano? Pupunta pa siya doon sa lugar na yun. Dito po kasi sa Laguna area po, 3 lang yung accredited. Yung Santa Rosa Health Center, yung sa CHO po natin, Cuba Health Center, tsaka po yung Calamba Health Center po natin. Tapos sa Quezon, sa QPHN lang, sa Atimonan, yung Doña Marta. So, ina-encourage po namin sa mga facilities na mag-register po kayo sa amin. 2 lang naman po yung pinakang main requirements. Ito po yung some self-assessment tools and then yung letter of intent po. Kaya maa-avail nyo po siya kapag nag-apply po kayo kaagad. Kaya, yun, encourage po talaga namin kayo. Para po dumami po talagang hindi na po mahirapan. May magpo-provide ng package na Kasi gaya ng nasabi mo, ma'am, for example, dito sa atin sa Quezon, Atimonan pa, di ba? So, parang alam mong ibiyahe mo yung batang gano'n ng gano'n kalayo. Di parang yung pamasahe mo, ibili mo na ng pagkain. Yes, kasi pag inano mo siya sa hindi accredited na facility, baka hindi mabayaran. So, paano yun? Kaya dapat talaga magpa-accredited sila.
So, dalawa lang naman mamang kailangan. Oo, di ba? dalawa lang talaga. Letter of intent, napakadali naman gumawa nun. Yun po, oo. At saka yung SAM na self-assessment tools, makikita nyo po yan sa website namin. Sa May PhilHealth. form, may ready form. Yes. Oh, di ba? Naka-indicate naman dun sa website namin, Ayan. dun sa requirements for Oo. So, nananawagan po kami sa mga sa mga accredited facilities. Yung may no? kakayanan na Correct. mag-provide ng package na ito. Yan. Yeah, because we believe that children are our future. Yes. And we should care for them. Yes. Makanta pa yata ako. Ayan, Miss Nisha, kung sakaling accredited na sila, sino po yung dapat na mag-file ng claims para sa PhilHealth? Ayun, tulad nga po ng sabi ko, yung mga all accredited ng PMAM, and hindi na po kailangan mag-file pa ang mga miyembro. Kasi ang mag-aasikaso na po nun, yung mismong facility. Ayun. So, ang ano lang po ng miyembro, edi ma-avail niya kung ano po yung benefit package po natin ng SAM. Ayun. So, ito naman, ma'am, halimbawa, nadagdagan ng mga accredited health facility. Wow, gusto natin yan. Kaso po, maaari po ba silang mag-declare or maaari bang mag-ideklara ng isang accredited health facility na lost to follow up ang isang pasyente? Yes. Kasi talagang ang pinakang kasi bago ka sa facility sa mga hospital, sa mga rural health unit muna. O kaya mga health center, yan tulad nung sa atin, yan. Binibigyan nila ng 2 chance naman. So, hahanapin nila si patient, hahanapin nila kung nasaan. 2 follow-up na ang gagawin nila. So, once na hindi nila dun lang nila pwedeng i-declare na lost to follow-up. Oh. Ayun. Kasi usually ngayon, meron pa rin tayong mga kababayan na wala silang mobile phone. Di ba? Hindi pa rin natin sila yung mga nasa bundok, yun, pinupuntahan. Cannot be reached. Yun yung literal na cannot be reached. Oo, kaya yun. Kaya hanapin talaga nila. Oo. Tsaka talagang siguro maganda rin dyan, ma'am, yung pagdating sa barangay level, di ba? Pag very active yung ating mga tinatawag na barangay health workers, yung pag may mga in charge na, itong purok na to, sa akin to. Dapat may listahan ako ng mga batang malnourished dito. Dapat ganon, di ba? Kailangan sa part nila, kasi sila yung nasa grassroots, sila yung nakakakilala directly dun sa mga nangangailangan. Sila yung may kausap. Oo. Yun. Ayun. Bilang dahil kakunti pa yung accredited, paano po maging isang PhilHealth accredited facility para po dito sa nabanggit nating package? Ayun, tulad nga po ng sabi ko, kailangan po ay meron silang mga requirements po tulad ng yung RUTF nga po, tapos meron silang PMAM trained na allied health practitioners and PMAM physicians na makakatulong po nila para po sa accreditation. And yun nga po, tulad din ng nabanggit ko po kanina, 2 lang po yung pinaka-main requirements po natin. Letter of intent and yun pong SAT. Yun. Or yung self-assessment test po natin. Which is downloadable yung form. Yung submission po, paano? Pumunta lang po kayo sa PhilHealth Regional Office or sa any LIOS po ng PhilHealth. Sa mga local health insurance local offices po natin. Sino pong dapat mag-submit? Anyone from the facility? Yes po. Anyone na authorized. talagang authorized mag-submit ng mga requirements. Ayan, So sana maging di totoo to kasi 'di ba, ang kabataan kasi ngayon, sorry na yung pagiging nationalistic ko. Kasi ba yung kabataan natin ngayon, literal naman later on sila yung workforce natin. So pagka weak sila, pag sickly sila, ano na mangyayari sa next generation? Di ba? Sakitin yung ating nasa labor force, sakitin ang mga nasa opisina, no? So, paano na ang ating komunidad, ang economy, ang ating future, Miss Renzi? Oo. Kaya, napakaganda nito, ha? Salute sa PhilHealth for having this. At, wag po kayo maglala kahit outside this program, ay aming patuloy itong i-anunsyo para yung mga facilities na accredited na na nila to, 2 lang naman yung isasubmit nyo. Para mas marami pong malapitan yung ating mga patients. Oo. Kasi minsan yung iba natin mga kababayan, may sakit, pero hindi nila alam saan lalapit or nagda-doubt silang lumapit kasi baka pag lumapit,
may bayad agad, Oo, di ba? kasi yun nga ang unang, di ba? Kaya parang okay na. Perception nila. Yeah, kaya nga di ba minsan sabi nga sa Pinoy, ang Pinoy nagpapadoktor lang pag sobrang sakit na. Yes, tinitiis. malala na. Yun naman ang sa atin, matiisin. Kaso nga lang, sana pagdating sa health. kalusugan. Wag naman. Kesa yung lumala. Namimilipit na sa sakit. Oo. Yan. Okay, so grabe. Ma'am Nisha, ano ang yung mensahe para sa ating mga ka-live? Siguro doon sa mga yan, panawagan niyo po ulit sa mga facilities, panawagan niyo rin sa mga magulang. Yes. Yan. At siguro na rin sa mga may concern sa mga bata. Ayan, para po sa ating mga magulang na kasi po una po talaga yung kailangan inaano ay sa barangay po. Lalo na po sa mga ina na meron pong mga babies pa. Mas i-introduce po natin ang breastfeeding. Yun. Kasi sobrang napaka-healthy po ng gatas ng ina. So, karamihan po kasi, lahat po ng batang breastfeeding, pansinin nyo po, sila po yung hindi prone sa severe acute malnutrition. Kasi naibibigay po ng ina yung nutrition para dun sa baby nila. And syempre po, hindi naman po kailangan umasa tayo sa gatas lang ng ina. Kailangan po at sa edad po na 6 months, yung bata, kailangan po bigyan po natin ng nutrition na healthy po para sa mga batang may edad na 0 to 60 months or 5 years old. And para naman po sa may mga, yung sa tingin nyo po, yung mga anak nyo, ay pasok po siya sa severe acute malnutrition or nakikita nyo po talaga na nangangayayat na po yung anak nyo, ipunta nyo lang po sa pinakamalapit na mga health center para po ma-assess po sila at matingnan po ba kung talaga pong pasok po sila sa severe acute malnutrition para po ba agarang masolusyonan po yung situation nila. Huwag po kayo mag-alala dahil wala naman po kayo dong gagastusin. Sagot po yun ng package po ng PhilHealth. Yan po. Galing ha. Okay, yan mga ka-live ha. At Miss Rexy, mukhang meron pa tayong ipapaalala rin sa ating mga ka-live. Ayan. Siyempre, baka may shoutout ka pala muna. Oo nga. Shoutout ko muna, Ma'am Nisha. Ayun, shoutout sa aking mga kasamahan dyan sa PhilHealth. Especially dun sa mga katabi ko sa upuan. Star, Rhea. And yan, sina Cathy, Sheila, sa lahat ng mga kaibigan namin dyan sa PhilHealth. Actually, ang severe acute malnutrition, magwa 1 year na siya ngayon. Ngayong August 8. Ay, wow. May anniversary. Anniversary na siya ng SAM. So, yun nga po, kailangan po mag-ano po kayo. Mas dumami pa po yung accredited nating facilities. Para din po sa mga batang Pilipino. Di ba nga po, tulad po nung ating life is good. So, correct. Yun, kabataan pag-asa ng bayan. Yeah. Ayun. So, ayan. Sugsugan ko na yung yung paalala ng PhilHealth. Mula sa PhilHealth, alamin tandaan po yung ating 4Ms. Lagi nating sinasabi ito. Yung una, syempre yung magparehistro, mag-update ng inyong record. Ito po para masiguro na tuloy-tuloy yung paggamit ng benefits at magbayad ng contribution at mag-claim ng benepisyo. Yung na-discuss po ni Doc Jaco kanina, gayon din ni Miss Nisha. Dapat po ay, kung alam po ninyo yung inyong benepisyo, ay i-avail po natin ito sa pinakamalapit na accredited facility. Ayan. Yes. At Miss Rexy, baka may shoutout ka din dyan. Shoutout. Ayan, syempre shoutout sa ating mga kasamahan sa PhilHealth Regional Office 4A. Syempre sa pamumuno ni Doc Ed Oriña, ang acting regional vice president po natin, at ating mga heads po ng ating mga department. Nalimutan mong banggitin ang inyong head. Sige, Dr. Terry. Kamusta po sa inyo? Kay Doc Sunny. Ayan. Saving the best for last. Diba? Ayan, yung head po sila. Ayan, yung head po ng ating Management Services Division, si Sir Benji Cubinar. Yung ating head ng Field Operations Division, si Sir Atoy Argente, Sir Arturo Argente. Ayan, sana sa susunod, sila naman yung makapanayam natin dito. Ayan. Tapos yung mga heads po natin sa local health insurance offices po natin sa Quezon, dito po sa Quezon si Ma'am Annalisa Astilla sa Gumaca, sa Lucena po si Sir Jonathan Alim. Sa Calamba naman po si Ma'am Maria Teresa Alba. Sa San Pablo po si Miss Grace Ramilo, and then sa Cavite po si Ma'am Beng Fontanilla at saka si Sir Benji
Sir Benji. Ayan. At meron po mga nagko-comment sa live natin, ha? Ayan, may Yan. tanong. Si Sir R. Christian Roda, taga Noveleta, Cavite. Ito, lagi po itong nanonood sa atin. Hello, Sir R. Christian. Good afternoon. Maging kay Ma'am Shane Daganyo, sabi niya, hi mga ma'am and sir. Ayan. Hello sa iyo, Miss Shane. Si Isidrica Blanca, hello po, watching. Thank you po. Zelia Star Sayer and Catherine Reyes. Shinye. Yan na, ma'am. Yung mga katabi sa upuan. Yung mga katabi sa upuan. Hello po. Yan si Girly Fakun. Ayan. Hello po sa inyo at maraming salamat. A special shoutout din pala kanina. Marami kayong mga naabutan po na guest namin. Sila po ay mga pastors ng PMCC Fort Watch who are now here. Meron silang activity na gagawin. Kaya sila dito rin kanina. Okay po. Because we're having mga religious programs and we're in mga pastors naman yung to talk on board. No? Kaya shout out sa kanilang lahat. Di ko nababanggitin isa-isa but special shout out to the coordinator, Pastor Ronald Ruiz ng Quezon Marinduque District. Okay, nako. Ayan. Mukhang So, yes ma'am, po. dito na po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan ngayong araw dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Naway naging malinaw po sa inyo yung package na nabanggit po, yung tungkol sa SAM. And gayon din po dun sa ating case rates, dun sa increase po natin. Muli po bukas, sana po ay samahan ninyo kami muli. Sana po kung may naiwan kayong tanong sa inyong isip, iwan po ninyo muli bukas sa ating live. Or kung late po namin mabasa, bukas po namin babalikan yan ni Ma'am Marge. Pero ang atin pong topic bukas ay tungkol naman sa accreditation. Wow. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ngalan po ng aming Acting Regional Vice President, si Dr. Edwin M. Oriña, maging ang aming Public Affairs Unit Head, si Ma'am Cheryl Carpio. Mga kasamahan po natin sa Public Affairs Unit, si Eden, si Janelle, si Jomelyn, si Jude. Muli po, ito po si Rexeline Verbo. Lagi po nating tatandaan, sa panahon ng pangangailangan, may alagang PhilHealth kang maaasahan. Magandang hapon po sa inyong lahat at ingat po tayo sa pag-uwi. Oh, yes. Ayan. At syempre, papasalamat tayo ulit sa ating mga nakasama, Miss Rexy. Si Dr. Jaco. Ano pa? Julian Christopher. Gusto kong Julian Christopher Ko. Ayan, parang mga madam. Oo. Ayan. Julian. Yan. Hi, Doc. Thank you so much po. Galing ni Doc kanina. At syempre kay Ma'am Krinisha Kayabat. Ayan. Thank you po. Thank you so much. At syempre ang ating co-host. Bukas makakasama nyo kami ulit ni Miss Rexy. Yan. Abangan nyo yan. 2:00 tayo ulit bukas. So ako pong muli ang yung lingkod, Miss Margie Licardo. At ito ang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Ingat and God bless. Bye-bye. Bye-bye po. Muling antabayanan ang susunod na edisyon ng Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. You are listening to DZAT Live Radio. Tatak totoo. Yero ba ang hanap mo? Tara na dito! One Steel Trading, located at Maharlika Highway, Barangay Kanluran, Mayaw, Lucena